One of the reclamation projects dito sa Metro Manila, ang Nabotas Coastal Development. Ito ay mahigit 650 hectare of land along the coast, stretching sa Nabotas Fishport to Barangay Tansa. So dating palaisdaan lang to. Kasama rin sa ongoing project dito ang pabahay sa Tansa. Ito yung mahigit 5 to 6 hectare development. Ito ay 24 low-rise building, 5 stories each. Pag ito ay natapos, ito ay kaya ma-accommodate ng 1,440 families. Nandito na tayo ngayon sa Nabotas. Ano naman kabay na nandito ka na sa Tansal. May kita mo tong barko. Sasalubong sa'yo. Ito pa yung MS NOAA. Bali commercial tong harap niya. Sana ba yung view of NOAA? Meron ding sa baba. Ay, mukhang may babaguhin dito. Yun. Nandun yung design nyo. Talagang takaw attention dito pag first time mo dumaan. May kapihan din yan. So ang i-update natin itong area ng Nabotas, yung ginagawang reclamation project dun. So bukod dun sa reclamation, meron din kasing ginagawang bahay dito. Ayan po yun sa Nabotas. At malaki na yung progress ngayon. Alam nyo guys, yung baha dito grabe, kalbaryo talaga. Kita mo itong mga bahay na yan, kahit tinaasan na, inaabot ng tubig pa rin. Talagang kung dito, swimming pool talaga. Hindi talaga ubra sa sasakyan dito. Kapag iwan mo sa labas dito, wala, lubog yan. Umaabot ng pula pa nga yung baha dito, no? So ang reclamation project dito, isa ito sa mga nakikita mong tambak along sa Manila Bay. Marami naman dito, meron sa Pasay, meron din sa area ng Manila, yung Dolomite Beach. So ang gagawin dito, kuando mixed use development, industrial, commercial, residential. Kaya kung makikita mo doon ka ba malapit sa Nabotas Centennial Park, malawak na rin yung tinambakan nila, no? Para sa nga kalsada. Dito naman kaya gaano na kayong progress. Ito yung mga sinaw ng pabahay, oh. Talagang hindi sila abutin ng tubig dito. Ito na. Ito na yung ginagawang bagong pabahay. Meron naman palang bagong Tansa Fire Station. Mas malapit na dito. Ito yung mga sinaw ng pabahay. Ay, dyan na pala yung tinambak nila. Kitang kita na dito. Yan natin guys. Sige po. Okay, sige. So nandito na tayo sa DK guys. Itong magandang pasyalan nila dito. Yan po yung bagong pabahay. So sa una, yan po yung ginagawang reclamation project. So may ginagawa din palang bagong tambak dito, no? Sa harap ng Kandike. So para siyang river. Eh, bago. Alala nyo, nung pagkatambak nila doon, maraming mga bahay ang natanggal dito. Tapos yung iba, pinagawa mo na dito, temporary. Kasi yan yung bahay nilang yung ginagawang bago. Mas mataas sa kumpara mo dito sa lumang bayo. Ito kasi mga dalawang story lang ito. Lampas 3. Mas maganda. Dito talaga yung bahay na pinapagawa guys, yung pataasan talaga. Para hindi abutin ang baha. Nilagyan na rin pala ng Great Wall. Oh. Ito guys, pag bagyo, baha talaga ito dito. Wala. Pwede ko yung kanto ito, palayan eh. So natin, nung pinuntahan natin ito, puro tubig pa. Pero ngayon, parang may lupa na yata tinambakan dito eh. Ang ganda na pala, no? Matibay ito.
Ang maganda dito sir, mataas siya, hindi na babae no? Problema lang yan, sir. Pag yung maglindol, kasi malambot lang yan. Ah. Kasi sir, binuntahan ko to Baguio last year. Ah. Lubog dun sa ano? Ay, dyan, Oo, lubog. lubog yan hanggang liig nga dyan noon eh. Pero dito sir, lubog ba dito? Hindi. Dito, hindi naman kami nabot dito. Maganda yung elevation dito sir kasi hindi kayo binaba masyado. Pasok So, tubig. malaking tulong pala yung dito. Kung wala yung doke, papasok na yan dito sa pabahay namin. Yan din dyan sir. Oh. Ay, ano, siguro nung mapunta ka rito, dating palaisdaan yung tinatayuan ng bahay dito. Islan lang. Ngayon, tinambakan na yan ni Mayor para ginawa pa bahay. So yan sir, project ng lokal yan sir. Iba pa yung kay San Miguel. Ay, kay San Miguel dito sa kabila. Pati yung sa unahan sir, San Miguel din yan. Ayos pala. Yung kan, Airport pa to? ha? Airport ba yan dyan? Parang yung airport doon sa kabila. ng Bulacan yan, na Bulacan. Bulacan. Parang dito yata. Yung, bali-balita ko lang para magkatotoo. Para hindi na kami mahirapan mag-mall. Tayuan yata ng mga mall establishment ba. Mall. Gagawa niya ng karsada, di ba? Oo. Doon sa Tangos. Gagawa ng tulayan, daanan ng mga Doon sa Centennial sir, may ginagawa ng kalsada eh. Napansin nyo sa Centennial pag nandun kayo? 20 years na ako rito. Grabe yung kasi napunta ko last year dito, bangka talaga no? Gandito yung ba oh? Eh, nung nakaraan, di ba boy no? Kailan nyo? Nagbubangka lang tayo pumunta ng palengke. Galig. Dito sir, Mahal palan, pamasahe. Ano mo, inaugkari na abot, 50 no? dito nauso yung bota sir hanggang dito no? Nauso dito yun no? Hanggang Bewang. Ay wala pa raw nagbubuta ng ganun rito hanggang binti lang yan. Kailan tumatapos yung bahay sir? Ayun, ang hindi dapat Ah, alam sir. Mukhang ko na, mukhang buo na Eh, no? marami pa yan eh. Marami. Gagawa pa yan sila ng 5 roon. Bago dito, 5, mga lahat yan siguro, mga 20 building. Ang dami yan. pala no? Bukod pa yun, nandito sa kabila. Oh. Tubi rin yan, gagawin rin ng ano. Matagal na ito, siguro almost 2 years na. So, pwede sir, parang pasyalan din dito pang jogging. Ting umaga, mga nagpapaaraw yung mga may mga anak, mga medyo may edad na tulad namin, palakad-lakad rin. Meron na itong dike papunta sa kabila. Ayos, may sariling mga walls oh. Laki ng pabahay no. So makikita mo itong parang 5 building pa lang yung nagagawa, pero dadami pa yan. Ito naman yung unang tinambak, dating pala isdaan to. Ganda. So ito ngayon, isa na tong pasyalan, tong dike. Dati hirap dumaan dito eh. Lubak-lubak pa. So ito pa yung reclamation project. Ito madalas sa pupuntahan natin tong area na to, dry. Literal na low tide, walang tubig. Ito may mga pailaw na siya oh. Mas maliwanag na ngayon. Dati kung mababaw lang siya tong tubig to eh. Dito nagdadak yung karamihan ng mga mangingisda. Ang ganda. May ilaw na siya, maliwanag. Mataas din yung tubig dito no, kapag high tide. Bumipesto yung mga mangingisda papunta sa laot. Ito yung bagsakan nila. Parang ito yung pier. Priority ni Mayor dito sa Navotas ang mabigyan na maayos sa tirahan yung mga informal settlers. Ito yung mga nakatira sa danger zone along waterways and areas affected dito sa reclamation. So ito ay magkakaroon ng 24 low-rise building. Ang bawat building ay meron 5 stories each. Once ma-completed, ito ay expected to house approximately 1,400 families.
Ang bawat building dyan ay meron 60 units. So ito ay naka-ready, meron ng kitchen counters, ready water, electricity connection. Nakikita mo mga temporary na mga bahay dyan. Ito yung mga nakatira dati dyan sa unahan na ginawang reclamation project. So dito mo sila nakatira for the meantime habang ginagawa pa to. Alam nyo dito sa lugar, grabe talaga yung baha. Dito talagang gagamit ka ng bangka para makatawid ka back and forth. Sa likod naman, yan po yung Nabotas Coastal Bay Reclamation Project. 650 hectares of land along sa coast, stretching from the Nabotas Fish Fort to Barangay Tansa. So ano nga ba ang abangan natin dito? Ito ay vision na magkaroon ng commercial and industrial zone para ma-support fishing and shipping industries. Ito din ay magkakaroon ng residential areas and institutional facilities. Ito ay maglilink sa Shoreline Expressway para mas mabilis ang pag-serve sa Southern Gateway to the New Manila International Airport in Bulacan. Kitang-kita mo na dito yung tinambak ko pag nandito ka sa Dampalit Mega Dike sa Malabon naman to.